Okay, mga kaibigan, meron tayong babasahin dito. Natuwa ako, hindi natawa. Ako'y natuwa. Kasi ngayon, bibihira na ho ang mga taong tumatanaw ng utang na loob. Kahit pa sabihin ninyong salita lang ito o pinaabot niya ang kanyang pagkilala ng utang na loob. Babasahin ko sa inyo, isang kakilala natin ito, matagal ng panahon. Meron ng 40 taong mahigit na. Mahigit 40 years na. Ay bibihira na ako makatagpo ng mga taong tumatanaw pa ng utang na loob. Sa panahon natin ngayon, wala na yan eh. Minsan nga yung natulungan mo, yun pa ang sa'yo eh. Sisiraan ka pa noon. Yun ang gagawin yan. Yan ang karaniwan. Karaniwan ngayon yan. Kaya natutuwa ako dito sa isang kakilala nating matagal na, na-discover niya tayo, nanonood siya sa YouTube ng ating programa. At ito nga, lumiham siya. Siguro, kasi lapid ang ginagamit kong apelyido, tinetesting niya siguro kung ako yun. Sumulat, nag-message siya sa akin. Nasa Japan siya eh. 81 years old. Ngayon, makikita mo, ang mga marunong pantumanaw ng utang na loob, nasa ganung edad pa eh. Di ba? Pero sa mga 50 anyos, wala na. Pababa, wala na. Hindi na marunong masyado, wala nang masyado. Siguro endangered species na yan. Yung mga taong tumatanaw pa ng utang na loob. Sabi ko nga, karaniwan sa mga natutulungan mo, ano pa yan eh, hindi na nga tatanaw ng utang na loob, sisiraan ka pa niyan para mapabuti sila. Yan ang ngayon eh. Masamang ugali ngayon ng mga tao. Ang pangalan niya si Rudy San Miguel. Ang tawag sa kanya noong araw, doon sa Japan kami, si Mang Rudy Asahi. Si Rudy Asahi. Yan, kilala yan nila Toto, Eldama, yung Moonstrucks. Yan, mga nakasama ko, inabot kong nagumpisa ako mga talagang biyahero na yan eh. Si Ray Bonifacio ng Halimaw. At marami pa, yung mga mga kasabayan yan. Sumulat siya sa atin. 81 years old na siya. Mula pala nung siya makarating doon, nagtuloy-tuloy na siyang magtrabaho ron. Hanggang sa ngayon, nagtatrabaho pa rin siya. Kaya lang, hindi na sa dating kumpanya. Kasama namin sa kumpanya yan eh. Siya yung naghahatid sundo ng mga banda. Kamukha ni Walter. Si Walter na, yun, naging driver din. May inabot pa ako ron eh. Kung kapatid ni Brengao yun eh, si Jogyaw. Ano yun eh. Nagmaneho rin yun sa mga banda eh. Doon sa promotion eh. Ito sumulat siya. Sabi niya, lagi ho akong nanonood ng inyong programs. Nabanggit niyo si Toto. Yung si Toto ng Moonstrucks. At saka Moonstrucks Band. Ako ho ang hatid sundo noong sila ay nandito sa Japan. Ako ho ang driver ng Asahi Kikaku na si Mr. Noda ang may-ari. Alam mo ninyo, yung Asahi Kikaku, yan ang pinakamalaking promotion. Wala pang lisensya nun sa deployment ng mga entertainers, ng mga banda. Wala pang lisensya nun, hindi pa required ang license nun para sa pagpapadala, no? Yung mga agency, wala pa.
Ito pinakamaraming na ipadalang banda sa Japan. Asahi Kikaku, si Mr. Noda, namatay na ito eh. Si Yasuhiko Noda. Baka ho, kilala niyo ako. Yun. Hindi ko siya nakilala eh, kasi message lang eh. Dahil halos 20 years ho ako sa Asahi. Kasi paminsan-minsan, nababanggit natin yung kapanahunan namin sa Japan, di ba? Tsaka itong Asahi Kikaku. Pati nga ho, ang countdown band na si Danny. Si Danny Sulit yung sinasabi niya. Kaya kamag-anak nila umali yun, itong mga congressman, di ba? Ando na ito sa Mindoro eh. Band leader at ang Halimaw Band, yan. Ito na, binanggit niya na yung pangalan ng kapatid ko. Kuya ko to eh, si Loy Mabasa. Patay na ho ito, yung kapatid ko. Singer din ho yan, banda yan eh. Solo rin. Anak ni Mr. Mabasa. Na naging manager dyan sa Pinas. Ibig sabihin, manager nung Asahi. Asahi Manila. Yung tatay ko po, ang manager, ano. Kaya niya binanggit yung mga pangalan na yan, siguro, alam niya ang pangalan ko, parang, siguro nararamdaman niya na baka kilala ko ito. Kasi, baka may relasyon ako dito, dahil nababanggit ko yung panahon na yun ng mga pangalan ng mga banda na yan. Kilala niya yan eh. Sabi niya, ako nag-serve dyan sa Pinas bilang driver ng ikontrata ni Mr. Noda ang The Platters. At hinahatid ko sila sa mga nightclub. Ang gamit kong kotse ay kay Mr. Mabasa. Yung Mr. Mabasa, yun ang tatay ko ho, na nakatira noon sa Lapid Market sa Baclaran. Pati nga yung isang chewing ko, sabi niya, hindi pa artista noon si Rex Lapid. Si Loy ay kilala ko, lahat silang mag-anak. Asipin ninyo yun, buong pamilya namin, talaga namang kilala namin siya, di ba? Hindi ko na siya matanda na, wala sa alaala ko ito, bigla na lang siyang sumulat sa atin eh. 1994 ako umalis sa Asahi Kikaku at hanggang sa ngayon ay nagwo-work ako dito sa isang foreign embassy. Isipin ninyo, sa ibang na siya nagtatrabaho, isang foreign embassy na. Di mo ako namukhaan. Nagpupunta ako sa Baclaran. Doon ko kinukuha ang kotse para gamitin sa paghatid sundo sa The Platters nung panahon martial law. Pero may papel ako para hindi sitahin dahil may curfew hours. Okay, tigil tayo ulit doon. Kasi po, 1976 kung di ako nagkakamali, early 1977, yung Asahi Kikaku sa Japan, dinala nila dito ang The Platters. Alam niyo yung The Platters, di ba? Kumanta ng Only You, Great Pretender, di ba? My Prayer. Ang daming kanta niya. Lahat halos ng kanta niya, maganda eh. Di ba? Ngayon, yung father ko ang nag-organize ng concert niyan na ginanap sa Cultural Center of the Philippines. At kung di ako nagkakamali, ang kinuha niyang director si Fritz Infante. Yun ang nag-direct. Nung mga panahon na yun, singer nun, kilalang singer nun eh, ang nag-front act sa The Platters, si Florence Aguilar eh. Kasi kabarkada namin yung dati niyang asawa.
mga kaibigan, family friend din. Ngayon, isipin nyo nun isa lang ang sasakyan. Isa lang ang sasakyan. Tinan mo siya. Wala namang budget siya ron na nakuha, katulad sa SEA Games. Pero nasusundo niya yung yung The Platters. Tapos yung kukunin niya yung sasakyan ng tatay ko doon sa Baclaran, yun ang gagamitin niya para masundot hatid niya, di ba? Pinapasyal niya sa mga nightclub kasama si Mr. Noda. Nung nabubuhay pa ang father niyo, sabi niya, lagi ho kaming nagkukwentuhan. Mabait ang inyong father. Dahil sa kanya, kaya ho ako nakarating sa Japan. Natatandaan ko yung Lapid Market sa Baclaran, may gas station sa kanto. Ang edad ko ho 81 na ako. Utang na loob ko ho sa inyong father, ang pagkapunta ko dito, di ko malilimutan ang pagtulong niya sa akin. At lagi ko ang pinapanood ang inyong programa. Kaya ako binabahagi ito, kauwi lang din ng isang banda. Banda nung araw, si Ray Bonifacio. Alam nyo, si Ray Bonifacio, meron 70 plus na si Ray. Laki ng agwat namin yan . Kahit doon sa kuya ko, yung barkada niya, yung kuya ko namatay, ano yun mas matanda pa rin siya ron Kauwi lang sa Amerika. Alam niyo si Ray, isa rin sa tumanaw ng ng utang na loob sa tatay ko. Kaya nung madiscover niya ako sa YouTube, nitong bago siya umuwi rito, kinokontak niya ako Nakita kami rito. 2 beses kami kasi marami siyang schedule marami siyang pinuntahan dito hanggang Mindanao, nagpunta siya, nag-golf yan At saka maraming imbitasyon sa kanya. Ibig sabihin nito si Man Rudy, maganda ang buhay, 'di ba? At saka si Ray, mas maganda ang buhay noon sa Amerika. Mga kaibigan, siguro naisip ko, ito sikreto nila Kaya maganda ang buhay nila. At saka si Ray, walang sakit malusog Mga kaibigan, di mo sasabing yung edad niya siguro dahil yan sa nila, yung sila'y marunong hanggang ngayon kumikilala doon sa mga taong may nagawang tulong sa kanila. Isang magandang katangian na dapat meron ng mga Pilipino. Kasi dati marami niyan Kaya tignan mo yung edad. Mga edad na gano'n, 80, 70, 60. Diyan, may mga tao pang, baka marami ka pa makikita dyan na yung age bracket na yun. Pero pababa, 50. Naku, mga kaibigan, 55 pababa. Marami dyan, walang utang na loob. Kaya mabuhay kayo mga Rudy Asahi. Sabi niya, sana may awa ang Diyos, makita pa ulit tayo. Hindi pa naman kayo mahina, di ba? Malakas pa naman kayo. May papuwera na lang kung ako mapadpad ulit ng Japan, di ba? Kahit pa siya lang. Meron naman ako talagang balak kaya lang hindi pa ngayon, di ba? Kukontakin ko kayo para magkita tayo, di ba? Makapagkape tayo. Masarap yung matagal kayong hindi nagkasama. Pag nagkita kayo, sinasariwa yung mga masasayang panahon nakaraan, di ba? Kaya kami ni Ray, di ba? Masaya, mga kaibigan. Yung mga panahon ng mga bandang yung mga panahon ganun,
Ang mga ano kasi no, mga musician eh, hindi yung hindi ka mukha ngayon. Pag may pangalan, iba ang trato dun sa walang pangalan. Hindi katulad ng mga musician, no, pag nagkita-kita, akala mo, ano eh, ay na maghiwa-hiwalay eh. Di ba? Sa Japan nung araw, yung Asahi na sinasabing yun, may opisina yun. Siyempre, laki ng opisina nun. Oh. Eh pagka may isang araw, Biyernes yata, oh. Pag Biyernes, ang daming nakikita-kitang ano ron, entertainer. Sa labas ng opisina nagkukwentuhan. Eh siyempre, magulo ka rin sa opisina. Sa labas, sa karsada kami nakatayo. Kwentuhan yan. Ang haba. Ha? Mga kaibigan. Pag isipin mo, eh pare-pareho lang kayo nandun sa Tokyo eh. Oh, minsan naman eh, may araw na darating yung mga entertainer, kundi galing dito sa Pilipinas, galing dun sa sa mga probinsya, sa Japan. Doon ang bagsak sa promotion, di ba? Oh. Bago sila ihatid sa mga tutuluyan nila pansamantala habang nandun sila sa Tokyo. Masaya eh. Mga kaibigan, masaya noon. Oh, yung mga katulad ni Rudy, driver yan eh. Susunduin niya yung mga banda galing sa bahay, ihahatid niya doon sa mga nightclub, na tinutugtugan. Pagkatapos, mga kaibigan, kuwan ho, ang tawag dito. Nawala ba tayo? Meron eh, di ba? Susunduin niya ulit sa nightclub. Minsan yan eh, aantayin mo na eh. Kaya kuwan eh, maga na rin natutulog yan eh. Yung mga driver eh. Ang gagawin ho niyan, pag wala na siyang ihahatid, maghihintay na yan dun sa isang lugar na malapit sa club. Pagka minsan naman, sinasama siya ng mga banda ro sa loob ng club, di ba? Doon siya tatambay kasi maginaw sa labas. Lalo na pagka yung nanunuyo yung mga banda, kasi importante, pagka pauwi na galing sa club, kailangan daanan natin yung TV. Kasi pag hindi pumayag yung driver, paano mong kukunin yung television na pupulutin mo? Di ba? Uso nun yun namumulot ng mga appliances TV, yan sa Tokyo mga kaibigan. Ang TV bali ba nun? 70s ito Yung may mga cabinet, di ba? Mga cabinet yung TV Kaya yung tinuluyan namin doon, yung isa, yung tinuluyan ko sa Tokyo, puro banda ron, no? May ano pa yun, 2 floor, meron pang may attic. Ako nasa attic, yung mga banda nasa baba. Diyos Mariose, halos wala kang madaanan sa dami ng TV. Nakasalansan doon yung mga television, ang ginagawa ng mga banda. Pag hindi umaandar, pagsasama-samahin nila yung mga pyesa, hanggang sa mapaano nila, mapaandar nila yung TV. Minsan nga, yung mga pauwing banda, magkano ba yung TV na yan? Biling ko na. Sip mo, 70s, napupulot lang. Yung nakapulot nun, pagka magandang klase pa, gumagana pa yung television, walang diferensya, inuuwi dito, Pilipinas. Kasi siyempre, bihira pa may television nun.